皆さんの家でも今日何か特別なお祝いが How about you today? Meron pa tayong special celebration sa bahay natin para sa Mother's Day. 大抵ですね、特に日本では父の日はみんな大体忘れますね。So, about in Japan, pagdating sa Father's Day, halos in Japan, hindi ko yan natatandaan. どれだけお母さんがやっぱり感謝されてて、お父さんがあんまり感謝されてないか。So, kung sa nanay, pinapasalamatan, pero yung tatay halos hindi naaalala. フィリピンではどうですか？ So, how about in the Philippines? Sineselebrate ba natin yung Father's Day? Yeah. ファザーズデーもお祝いします。So, yes, we celebrate Father's Day. フィリピンではお父さんはまだ尊敬されてます。So, ibig sabihin, still we respect the fathers. いややっぱりこういう機会っていうのはすごいいいことだと思いますね。 So, for us, of course, ito yung parang napakagandang bagay para sa mga magulang. 特に日本人はですね、こう感謝を表すことが下手です。 Especially for the Japanese kasi parang hindi sila marunong kung paano ihayag yung kanilang pasasalamat. フィリピンの文化は僕すごい好きですね。もう常にお母さんをハグしたりね、I love you とかね、こう常にお母さんに言いますけど。 But sa kultura ng mga Pilipino, yung ating expression pagdating sa pag-ibig, for example, sa ating mga magulang o nanay, in-express natin by hugging our mothers. 僕は自分のお母さんに I love you って言ったこと一回もないです。 For me, kahit wala akong naalala na nasabi kong I love you sa mother ko. だからまあ母の日、今日も僕は朝ねメールを送ってね、もう本当に心から感謝してます。まあ母の日ぐらいですね、そういうことをちゃんと言えるの。 So, but this morning, I sent email to my mother na nilagay ko doon since ngayon ay Mother's Day nga, I greet you. Happy Mother's Day from the bottom of my heart. まあ1年に1回でも本当にやっぱりお母さん、お父さんを本当に感謝する、感謝して感謝を表すっていうのはすごいいいことだと思います。 A year, it's a good thing na maibigay ko yung aking pasasalamat sa aking nanay. そしてこの日曜日は私たちの本当にお父様、私たちの親である神様に感謝を表す日。 Then, today, Sunday, so this is also the day for us to be able to show our love or yung thanksgiving natin to our Father in heaven. だから本当に毎週日曜日、神様に心から感謝を表して礼拝をしたいと思います。 Then we want to continue every Sunday that we have to reveal our love or thanksgiving to our Father in heaven. じゃあ一緒にお祈りしましょう。 Let us pray. ハレルヤ愛する主よ、今日の日をありがとうございます。 Hallelujah, minamahal namin Diyos, kami nagpapasalamat sa araw na ito. 今日は母の日です。 So today, Lord, is the Mother's Day. お母さんたちが本当に家族のことをいつも支え、労苦をして、私たちのために本当に家庭を守ってくださっていることを感謝します。 So we thank you, Lord God, dito sa aming mga nanay. So araw-araw sila po nagsusuporta. Sila, Lord, na nag-look after sa konti sa amin. Halos lahat ng bagay na kailangan namin sa aming tahanan, sila po ang nagbibigay o gumagawa. どうぞ一人一人を祝福してください。 Dalangin namin na lahat ng mga nanay na narito ay pagpalain. そして本当に、お母さんたちの日頃の労苦をあなたが報いてください。 Then dalangin ko, Lord, that you will save or you will bless them every day as they continue yung mga ginagawa nila sa bahay. また私たちには天に私たちの親がいます。 And Lord, meron din kami pong magulang sa heaven. 私たち日曜日ごとにあなたに感謝と本当に愛を捧げます。 Then every Sunday, Lord, we offer our thanksgiving as well as our love to you. 私たちの心がいつもあなたへの感謝を忘れず、本当にあなたに本当に感謝と喜びを持ってあなたを愛することができるように私たちを満たしてください。 Then Lord, fill us, Lord God, with your love that we may be able also, Lord God, na maging mapagpasalamat kami sa inyo. Mayroon namin ang pag-ibig sa inyo, hindi lang every Sunday, kundi araw-araw. 今日もあなたの臨在をここに私たちは求めます。 Lord, we pray, Lord God, for your presence, Lord God. We acknowledge your presence today. 御言葉を通して私たちに語りたいこと、私たちに本当になさりたいあなたの御心を今日も表してください。 Lord, if you have something to tell us, kung meron ka pong kalooban, your will, na gusto niyo ibigay sa amin sa araw na ito, nawa Diyos ay inyong sa amin. イエス様皆によってお願いします。 Praise to you, Lord, in Jesus' name. アメン。 Amen. ずっとアブラハムのシリーズを続けていますけれども、
So patuloy po ang series natin o serye natin patungkol sa buhay ni Abraham. ここでですね、なぜアブラハムのシリーズをこうやってずっと続けているか、もう一回皆さんに、その意味をお伝えしたいと思います。 So I would like to explain to you yung ibig sabihin bakit lagi nating pinapag-aralan itong buhay ni Abraham. 今年の PJC の目標、皆さん覚えてますか？ So for this year, yung pinaka-goal ng PDAC, naalala ba ninyo kung anong goal natin for this year? 覚えてる人。 Naalala ninyo? はい、主の御顔を下に求めるんですね。 So seek the face of God. はい、そうですね。 Kaya niya sinabi ni Ate Moel. 私たちクリスチャンの一番の、ね、使命は主を下に求めることだと思います。 So bilang Kristyano, yung pinaka-number one nating parang misyon, sabihin na obligasyon, ay yung hanapin natin yung mukha ng Panginoon. これ以上、ね、素晴らしいことは私たちには、ね、もうできないと思います。 I think more than this, wala natin ibang kailangan ng gawin. もちろん伝道をしたり、ね、福音を伝えたり、人々に愛を伝えたり、それも大切です。 Of course, it's important also na maihalay din natin yung mission, share tayo ng gospel sa ibang tao, o i-offer natin yung mga service natin sa ating mga kapwa-tao. だけどクリスチャンの、ね、ナンバーワンのプライオリティ、一番の第一優先は、ね、まず神様を求めることです。 But for us as a Christian, the number one priority is to seek God. 神様を求めなかったら、私たちは神様の愛が分かりません。 Because if we will not seek God, of course, hindi natin malalaman talaga sino si God at ano yung uri ng pag-ibig na ibinibigay niya sa atin. イエス様も言いましたね。聖書の中で一番大切なことは何ですか？ね、心を尽くし、思いを尽くし、すべてを尽くして神を愛すること、これがナンバーワンです。 Naalala natin ang tinanong sa Panginoon, ano yung pinakamahalagang kautusan? Sagot ng Panginoon is, love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Lahat, ibig sabihin all. Love your God with all. 神様の愛っていうのはいつも変わらないんですね。私たちに与えられている愛はいつも変わりません。 The love of God is unchangeable. Kagaya ng pag-ibig na ibinibigay, hindi kagaya ng pag-ibig na sa atin. Ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. だけど、私たちが神様を求めないとその愛がわからない。 But not unless we seek God, hindi po natin malalaman kung ano yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. 神様を愛したら、神様の愛が分かったら、次は自分を正しく愛せるようになります。 Because pagka nalaman natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, yun lang po yung time na tayo di malalaman din natin kung paano natin mahalin ang ibang tao. それが2番目に大切なことですね。 So this is the number 2, the important, yung second priority. なぜかというと、イエス様はあなた自身のように隣人を愛しなさいと言ってますから、自分を愛せない人が神様も人も愛することができないから。 Bakit? Kasi ito ang kautusan ng Panginoon. Una, mahalin natin siya. Pangalawa is, love your neighbor as you love yourself. Kung paano mo mahalin yung kapwa kung hindi mo lang nasa ikaw ay iniibig ng Diyos. 神様を愛して自分を愛せるようになって初めて次に隣人、他の人を愛するようになります。 Dahil matututunan lang po natin mahalin natin ang ating kapwa-tao kapag ka tayo ay naramdaman natin na tayo ay talagang minahal ng Diyos. アブラハムの人生を見ると、アブラハムはそのように神様をまず第一に求めて、そしてそれからだんだんと自分を、そして隣人を愛せるように、そのような人生を送ってきました。 If we will see the life ni Abraham, makikita natin na siya, natutunan niyang mahalin ang ibang tao dahil naranasan niya kung paano siyang minahal ng Diyos. Mula noon, halos lahat ng kanyang makahalubidong tao, natural na lang na kanyang minamahal. アブラハムの人生を通して神を愛するとは一体本当はどういうことなのか、そして神を信じるとは一体どういうことなのか、そのことを私たちは知ることができます。 So ngayon, matututunan natin sa pamagitan ng pag-aaral sa buhay ni Abraham kung paano siya minahal ng Diyos, kung paano ngayon pinakita sa kanya ng Diyos ang kanyang mga bagay, mga kalooban na gustong gawin sa kanyang buhay. それでは今日もですね、アブラハムの人生を通して神様の御顔を慕い求める、その意味を知っていきたいと思います。 So that's why today, habang pag-aaralan natin kung alamin natin muli o karagdagang kaalaman kung paano natin malalaman yung hanapin natin ang mukha o presensya ng Panginoon. 今日はですね、実はあんまりポジティブなメッセージじゃないですね。 So I think my message today is sabihin natin hindi siya masyadong positive para sa inyo.
なぜかというと、今日のメインのキャラクターは、ね、イシュマエルだから。Why? Because yung pinaka-main na character dito sa message ko si Ismael. このメッセージの間、皆さんこのアブラハムのストーリー読みましたか？ So, dito throughout sa Syria na pinag-aaralan natin, nabasa ba ninyo na kayo lang ang buhay ni Abraham? ね、アブラハムの、人生を読むと、ね、彼はものすごい偉大な人のように、ね、私たちはイメージがありますけれど、ね、たくさんの失敗をしています。 Kung titignan natin sa buhay ni Abraham, yung basa sa nababasa natin, para siyang napakadakilang tao. Pero kung titignan natin, ang dami rin po niyang mga sablay sa kanyang mga ginawa sa araw-araw. 特に、ね、自分の命を守るために奥さんを2回もね、王様に売り渡しました。 Naalala natin especially na in order for him to protect his own life, in-offer niya yung kanyang sariling asawa dun sa hari ng Egypt. もう僕はそこを読むたびにですね、僕の方がアブラハムより優れてるな。 So kung babasahin ko yung portion na yon, mas okay pa ata ako sa pag-ugali ni Abraham. アブラハムはね、本当に普通の人です。 Kung titignan si Abraham, he's just a normal or ordinary person. だから私たちにとって本当に良いグッサンプルになるんですね。 That's why for us, his life is a very good example. 普通の人が本当に神様にどんどん近づいていって、神様に全てをやがては捧げていく、そのような信仰の人に変えられていきます。 Kasi titignan natin, from an ordinary person, unti-unti siya'y lumago ng lumago hanggang yung pananampalataya lumaki sa kanyang puso. Ano ba? Siya ngayon ay napalapit sa Diyos at naging dakila dahil sa kanyang pananampalataya sa 彼は Diyos. 一度に偉大な信仰者になったわけじゃないんですね。 Hindi siya naging isang one-time great faith na sabihin na natin heroes. ね、皆さんも同じですね。私も同じです。まだ信仰を、ね、求めて信仰の完成の途中です。 Bawat isa sa inyo, ganoon din po. Ako din, ganoon din po. Ang ating faith ay unti-unti ngayon ay nasa proseso na kung saan tayo lumalago sa ating pananampalataya sa Diyos. だけどアブラハムの失敗が聖書にいろいろ書いているのは、私たちがそれを読んで、ね、失敗しないように、ね、するために神様がわざわざ書いてくださっているんですね。 But the reason kung bakit nasusulat yung mga failure ni Abraham dito sa Biblia is for us to learn, para hindi na natin danasin. Anticipate niya, hinugtan na hindi na natin gagawin yung mga bagay na gano'n. 今日はそのね、アブラハムの失敗したうちの中でも、ね、最も大きい失敗の一つについて学びたいと So 思います。 out of failure ni Abraham today, ang inabahagi ko sa inyong message ay meron pang isang malaking sablay o failure na ginawa si Abraham. それはネガティブな方ですけども、ポジティブに考えるならば今日のタイトル、神の約束を得るために私たち何が必要なのか。 So this is a negative message, but for us, kung titignan natin yung title natin, pupunta tayo ngayon dun sa positive, which is sinasabi, to receive what God has promised. Ano ba dapat ang ating gawin in order to receive yung じゃあ promise ni 創 God? 世記の16章の2節をお読みしたいと思います。 Okay, basahin po natin sa Genesis chapter 16 verse 2. 創世記16章の2節。サライはアブラムに言った。ご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。 So she said to Abram, the Lord has given me from having children. Go, sleep with my maidservant. Perhaps I can build a family through her. Abram agreed to what Sarai said. サライはずーっと子供が生まれない不妊の女でした。 So si Sarai ay sinasabi nating baog. Hindi siya maaaring manganak. その当時、子供が産めないということは、女性にとっては一番ね、辛い、言ってみれば不名誉、恥なことですよね。 So during sa generation nila, pag ang asawa ay hindi nagkaanak, ito yung pinaka-worst na senaryo ng kanyang buhay para siyang isinumpa. それで、その当時はもし正妻、奥さんが子供を産めなかったとしたら、女奴隷を捕まえてきて妻として与えてその人に子供を産ませるというのはこれ中東では、普通のことでした。 Then during their generation, parang natural sa kanilang tradisyon na pagka ang asawang babae ay hindi nagkaanak, yung kanilang alipin, yung servant nila na babae, ibibigay yung sa asawang lalaki para magkaroon ng anak. だけどおそらくね、アブラハムとサライは
神様が与えてくれると頑張ってたと思うんですね。 But of course, maybe they are doing their best. Nabibigyan talaga sila ni God ng sarili nilang anak. この時はですね、アブラハムはもう85歳です。 During this time, si Abraham po ay 85 years old. そしてサライは75歳です。 Then for Sarai, 75 years old na during that time. ね、もう75歳までなんとかね頑張ってたんですよ。 So, they are really doing their effort for 75 years old na ginagawa pa rin niya yung paraan para siya'y magkaanak. 普通大体40歳ぐらいで諦めますね。 So, siguro yung mga nanay, pag mga 40 years old na, medyo hindi na sila masyado だ nag-aaral. からね、サライがね信仰がなかったわけではない。 So, hindi natin masasabi na si Sarai ay walang faith, walang pananampalataya. いや普通の人よりはねかなり頑張る。75歳までね神様が与えてくれると思って祈ってたんですね。 Why? Because compare sa ordinary ng mga babae, until 75 years old, patuloy siya nagpipray, nabibigyan siya ng anak. だけどね神様を信じて約束の地に来て10年間経ちました。 So they believe God na makarating sila sa promised land. Then after 10 years, pagdating doon sa pangakong lugar na yun, wala pa rin silang anak. 10年間、ね、神様の約束を信じて何にも起こらなかったとしたらどうですか皆さんは。 Imagine ha, for 10 years, binigyan ka ng pangako ni God na gagawin to. Pero for 10 years, walang nangyayari sa pangako. Ano nararamdaman kaya natin? ね、やっぱり諦めちゃうわね。 So of course, we will give up, di ba? 私も時々ですね、フィリピンに来る前は大きな収穫の幻を見てやってきて、ね、そして今こっちに来て丸7年経ちましたけど、時々もう諦めて帰ろうかなとよく思います。 So for me, ako din ganun. Dahil bago ako pumunta ng Pilipinas, una kong punta, 7 years ago na yon, nakita ko yung green field harvest, napakarami dito. Pero after 7 years, wala pa ako nakikita ang harvest. So parang dumating ako siguro, give up ko na yung aking inaasahan sa Diyos. ね、10年、20年と何も答えられなかったら、やっぱり、神様はもうね、あの時、やっぱり語ってなかったんじゃないかな。自分が勘違いしたんじゃないかな。そのような、ね、考えをだんだん持っていきます、 So ね。 siguro for 10 years, 20 years, sabihin na natin may pinangako sa atin ng Panginoon. Pero pag walang nangyari, darating ang punto na siguro nagkamali lang ako, marahil hindi talaga si God na nagsabi na mangyayari yung mga bagay na ito. もしくはね、神様はあの時約束したけど、自分が、ね、やっぱり神様にふさわしくないので、自分が神様に忠実でなかったので、約束がちゃんと守られないんだ、そのようにも考えてしまう。 Or marahil maiisip din natin na bakit hindi nangyari yung pinako na siguro may mga bagay ako nagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nahadlangan yung ipinangako sa akin ng Diyos na gagawin. アブラハムとサライはですね、だけど神様が与えてくれるということを信じてました。 For Abraham and Sarah, for sila'y naniniwala na kung ano pinangako ni God, talagang ibibigay sa kanila. しかし神様が、ね、なかなか与えてくれないので、なんか他にもっといい方法があるんじゃないか、ね、彼らはそう考え始めたんです。 However, since nakita nila na parang walang nangyayari sa pinangako ng Diyos, so siguro, ito'y panahon na para gumawa rin sila ng move sa sarili nila para matupad yung pinangako ng Diyos sa kanila. だから中東でやっているのと同じように、私の女奴隷をね、妻として、ね、迎え入れて、その子によって子供を持てる、これが一番ね、最善の方法じゃないですか。そのようにサライは考えました。 That's why si Sarai, naisip niya na bakit di natin gamitin kung anong ginagawa natin para matupad yung pinangako ng Diyos. Ito, ibibigay ko, tapos magkakaroon tayo ng anak para magawa natin yung sarili natin, makagawa tayo yung sarili natin na matupad yung ipinangako ng Diyos sa atin. だけどこの時もですね、サライはね、きっと確信を持ってなかったと思うんですね。 So I think during that time, walang sabihin na natin assurance o confidence si Sarai. なぜかというとね、ここで書いてるように、多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。で、多分、ね、神様の御心かどうかわかんないけど、多分これでうまくいく。そう考えたんですね。 Why? Bakit dito sa salita makikita natin yung word na perhaps? Perhaps I can build, sabi niya, na magkakaroon siya. Hindi siya ngayon assured o wala siyang confidence sa sarili niya. アブラハムも、ね、多分それでいいんじゃないかな。 And I think probably Abraham ganun na yung naisip niya, maybe or perhaps mangyayari ang bagay na to. この2人の、ね、会話の中に、ね、信仰は感じられません。 Kung titignan mo yung conversation nilang dalawa, we cannot see yung tunay na pananampalataya.
神様がそのように導いているという確信は感じられません。 Hindi natin mararamdaman dito sa kanilang conversation na meron silang assurance na talagang si God ay nasa kanila. クリスチャンというのはですね、ノンクリスチャンとは全く違う方法で生きている。 Yung Christian at saka non-Christian is they totally separated ang way ng kanilang pamumuhay. 私たちが信仰によって生きるときに、ね、何かを決断しなければならないときには超自然的な平安というものが来るんですね。 Kasi tayo bilang Kristiyano, kung may mga bagay man tayong gawin sa pamamagitan ng pananampalataya, bago man natin gawin yon, mararamdaman natin yung peace sa sarili, sa ating mga puso. たとえそれは人々が、いや、それはもう無謀ですよね、もうとんでもない考え、そんなことできるわけない、ね、人々がどれだけ反対したとしても、超自然的な平安が来て、ね、リスクと考えずに取ることができる。 Kahit anong sabihin pa ng tao, oo, imposible mangyari yan. Hindi mangyayari yung mga bagay na sinasabi mo. Pero ikaw sa sarili mo, dahil doon pa naman palataya, yung peace, nasa iyo na. Inaasahan mo talaga mangyayari yung bagay na yung inaasahan. 私たちもですね、フィリピンに行きますって言った時にですね、クリスチャンがいっぱい反対しました。 So for us, nung dineclare namin, okay, pupunta kami ng Pilipinas. Alam mo, maraming mga Kristyano ang nag-against sa amin, nag-react na hindi kami dapat pupunta. しんちゃん、ね、そんなに無理しなくていいからってみんな言うんです。 So ang sabi ng mga kasama namin mga Kristyano, oh, huwag niyong pilitin na yung sarili Shane, huwag niyong pilitin. 日本でやんなさい、ね、わざわざ海外まで行く必要ないから。 So ang advice nila sa amin, dito mo na sa Japan gawin, no need na para pumunta pa kayo sa ibang lugar. いや、神様がフィリピンに行けって言ってるんです、ね。 So ang sagot ko, sabi ng Diyos, pupunta ko sa Pilipinas. みんなもね、それを聞いて平安をなくしてました。いや、本当かな。 Pero sila, yung mga kasama ng mga Kristyano, halos walang kapayapaan sa kanilang puso. Oh, totoo ba yung sinasabi mo? Totoo ba yan? ある人ね、ついにおかしくなったって思ってた。 So meron din nagsabi sa, oh, hindi kaya parang nasisiraan lang kayo ng ulo niyo na iniisip niyo pupunta kayo sa ibang lugar. だけど私はですね、フィリピンに行くのをやめようって思う方がものすごい不安になるんですよ、その時。 But for me, baliktad, yung sinasabi nila na stop to go to Philippines, ay baliktad, hindi ako nagkaroon ng kapayapaan. もちろんね、子供たち、家族全員連れてフィリピンに行くっていうのはね、いっぱい心配事がありますけど、 Of course, for me, there's a lot of worries and fears dahil pupunta ang Pilipinas kasama yung aking mga anak. だけどそれを決断すると平安が来るんです。 However, when I decided to go, yung peace ang nangibabaw sa aking puso. しかしですね、クリスチャンはですね、世の中の人がもうどれだけね、ああ、それはいい考えだ、もうそれは素晴らしいって賛成してくれたとしても、もし神様の御心でないと超自然的な不安がやってきます。 So baliktarin naman natin, kahit sabihin naman nung kabila na sinabihan mong pupunta ka doon, sige, okay, pumunta kayo doon. Sila mismo ang nagpupunta. Pero kung wala kang kapayapaan, kung ito'y hindi galing sa kalooban talaga ng Diyos, yung kapayapaan ay hindi mangibabaw sa iyong puso. どれだけね、周りの友達とかクリスチャンとか教会の人が、それはね、ジョエルさんいいアイデアですよ、ぜひやってください、ね、もうこれは神様の栄光のためだと言ったとしてもですね、もし神様の導きを感じてない、神様からの証明を感じてないと超自然的な不安がやってきます。 So kahit sabihin pa ng yung mga kasama ko sa, Diyos, okay yun, pupunta kayo, tama yung mga naisip nyo. Pero kung ito hindi kalooban ng Diyos, yung kapayapaan ng Diyos ay talagang hindi mangibabaw sa ating puso. それは心の中にね、私たちの中に住んでいる聖霊様がそこに進んだら危険だっていうね、警報ブザーを鳴らしてくださったんですね。 Why? Because yung Holy Spirit na nasa ating puso, pag ang mga bagay natin gagawin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, siya ang magpipindot ng pinaka-buzzer na mag-aware sa akin, hindi ka dapat pupunta. 僕はですね、大失敗をした経験があります。 So meron din po ako experience, it's a really big failure. 昔私はですね、電気の検診といってね、電気のメーターをこう見て回る車でね、いろんなこう
田舎、もうあっちこっちの農家をね、こう見て回る仕事やってた。 So before, yung job ko kasi is nagdadrive ako, iniikutan ko yung mga electricity sa iba't ibang mga lugar. Gamit ko yung sasakyan. 北海道はですね、冬はものすごい雪ですから、もう走ってると道路がどんどん雪が積もって道路がなくなるんですよね。 So, titignan mo sa Hokkaido, pagka yun ay umulan ng yelo, yung snow, halos habang tumatakbo ka sa kalsada, pag continuous ang ulan ng yelo, ang kalsada ay nawawala. Ibig sabihin, hindi mo makikita kung saan ka pupunta. だからもう私はね、普通の車でやってたんですけども、とてもじゃないけどね、 4WD のジープのような車でないと仕事ができなくなります。 So for me, sa trabaho ko, kung hindi four-wheel drive yung aking sasakyan, hindi po pwede akong tumakbo sa kalsada. だから仕事のために車を買おうと思ったんですね。 So for me, para dun sa trabaho ko, inisip ko ng bibiling sasakyan. だけどお金を全然持ってません。 But during the time, wala po talaga akong pera. ね、だから僕はね、一番安いスズキのジムニーが、ね、18万円ですから、大体今のフィリピンペソは8万ペソぐらいですから、8万ペソぐらいで売ってる、もう本当のポンコツ、古いジムニーを見つけたんです。 So ang ginawa ko, naghanap ako ng Suzuki na jeepney. Tapos, nakita ko na nasa 108,000 yen, so siguro nasa mga 80,000 pesos sa atin. Yun ang inisip ko na bilhin. そして会社の仲間に聞いたら、ジムニーはね、パーツさえきれいに取り替えたら何歩でも走るから大丈夫ですよっていう、ね。 So ang sabi naman ng mga kasama nga sa trabaho, so pag yan ang binili mo sa sakyan, okay lang yun. Kasi palitan mo na yung gulong, kahit palitan mo na yung portion, pwede pa rin siyang tumakbo. みんな買った方がいい、買った方がいいって言います。 So ang sabi ng mga kasama ko, mas maganda siya, bilhin mo na yan, bilhin mo na yan. し僕はですね、だから8万ペソね、18万円持ってそこの店に行ったんですね。 So ang ginawa ko, dala ko yung 80,000 o yung 180,000 yen, pumunta ako doon sa store na kung saan nandun yung いや sasakyan. 早く買わないと雪がいっぱい降ってきてね、僕の車だともう壊れてしまう。 So iniisip ko kung hindi kagad ako bibili, yung gamit ko na pangkaraniwan sa sasakyan, madali masira. So kailangan kong bilhin yun para magamit ko sa pang-araw-araw. だからもうこの車を買う以外に道はない、方法はないと思います。 So for me, there's no other way not unless nabilhin ko lang talaga yung sasakyan yun. だけど買いに行く途中で僕は何かね、不安になったんですよ。平安がなくなったんです。 Along the way na papunta ako sa store para mabilin yun, parang hindi ako mapakali, wala akong kapayapaan sa aking puso. して買う時に僕一緒にクリスチャンの友達がついてきてくれたんですけど、 Then sinamahan ako ng kaibigan kong Christian nung ito'y aming bibilhin. 僕はね、実はあんまり平安がないんだって言ったんですよ。 So sinabi ko sa kaibigan ko, alam mo, parang wala akong kapayapaan ngayon habang tayo papunta sa だけど仕事のためね、もう仕方がないから買うしかないよね。 But sabi ko, so since kailangan ko ito sa trabaho, wala akong ibang option kundi bilhin ko talaga. そして買いました。 So, in short, pinili ko. して買って車で、ね、その車を乗ってって家に着く途中で止まって壊れちゃったんです。 So, binili ko, dinrive namin, papunta sana sa bahay. But, halfway, along the way, ang sasakyan ay nasira at tumigil sa kalsada. してもうその車はそれで終わりです。 So, ibig sabihin, yung sasakyan na yun, doon ko na lang iniwan dahil ito'y sira na. 僕はですね、あの時聖霊様がね、不安をせっかく与えてくれてたのに平安がなかったのに僕は従わなかったと思います。 So, naisip ko, sa ako lang naisip na yung wala akong kapayapaan na sinabi ko sa kaibigan ko, sablay ako yung failure na ito, kung dapat sinunod ko yung pahayag ng Banal na Espiritu sa akin, hindi mangyayari ito. But sinuway ko dahil sinunod ko pa rin yung kagustuhan. わかりますか皆さん、クリスチャンっていうのは信仰によって生きてるんですよ。 So, nakuha niyo yung point ko, for the Christians, we live by faith. ね、信仰がないことをしようとするとき、超自然的不安で守られます。 Because if we will do something na walang pananampalataya, mararamdaman natin yung parang hindi tayo mapakali, wala tayong peace sa ating puso. 超自然的不安が来ているのに、ね、それをしようとすると大失敗する。 So, mangyayari sa atin yung kasi gagawa tayo ng desisyon na wala tayong kapayapaan sa ating puso. Yun ngayon ang mangyayari yung ating failure. で Yung もそれ supply. 聖霊様の警告ブザーでブワーブワーブワー、もうそれは危険危険、危険 Kasi 信号です、 the Holy Spirit will really push the button for the warning. Wawarningan niya tayo pagka hindi ayon sa kalooban niya yung gagawin natin. この時ね、私はね、アブラハムも、ね、アブラムも、ね、心の中で、ね、危険信号が鳴ってたと思います。ブーブーブーってね。
So I think dito rin sa kanilang mag-asawa, kay Abraham, yung Holy Spirit, pinus din niya yung warning signal para sa kanilang dalawa. Put, pero hindi niya pinansin. でそれは神様の方法じゃない。 So marahil, sinasabi ng Holy Spirit, this is not the way of God. ね、約束の祝福の子がそれによっては生まれない。 So sabi siguro ng Holy Spirit sa kanila, hindi ito yung promise na anak na itinangako ng Diyos para sa inyo. なのに2人はどうしましたか？ However, so ibig sabihin din natin, ano ba yung ginawa nilang dalawa? 多分女奴隷と結婚すると多分子供が生まれるんじゃないかな。そうもう全然信仰もない。多分うまくいくんじゃないかな。それでやってしまったんですね。 Pero marahil yung time na to, sis, gusto nilang gawin na mangyari yung bagay na pinaka sa sarili nilang paraan, naisip nyo, siguro dito sa babae nito, magkakaanak ka na. その結果どうなりました？ So, in effect, as a result, ano man mangyari? 信仰がなくても、ね、結果っていうのは出てきます。 So, kahit walang pananampalataya, pag ikaw may ginawa, laging meron pong resulta. 行いっていうのは結果を生むんですね。 Pag yung may ginawa ka, of course, pag may ginawa ka, lagi po yung merong bunga. そうですね。例えば、ね、レストランでブザーをブーンと押したら誰かウェイターがやってきます。行いが結果を生みます。 Well, if we do something, laging meron po yung mangyayari. Halimbawa, sa restaurant ka, pinindot mo yung buzzer, sigurado lalapit sa'yo yung waiter kasi pinindot mo eh. ね、この時も彼らは信仰がないけれどもそれを行ってしまいました。 So, ginawa nila kahit wala silang pananampalatay, but still, ginawa po nila. そしたら彼らの計画通り思った通りに子供が生まれて、しかも男の子が生まれたんですね。 So, based on their plan, kung ano yung kanilang inisip gawin, nangyari nga, isang anak na lalaki ang ipinanganak ni Abraham sa kanyang alipin. しかし信仰で行ってなかったので、これは信仰の結果ではありません。 But since hindi ito ginawa sa pamamagitan ng pananampalataya, so hindi natin ito masasabi na ito yung pananampalataya. この、行いは神様の御心にはかなっています。 So yung ginawa nila to ay hindi po ito ayon sa kalooban ng Diyos. だから神様の与えようとしていた計画に混乱をもたらしました。 Kaya nga, imbis na ibigay sa kanila o mangyayari sa kanila yung plano ni God, gumawa sila ng sarili nila, na which ang naging bunga ay kakaiba. 次の聖書です。新約聖書ではですね、この与えられた子供のことを肉の結果によって生まれた肉の子供と呼んでいます。 So in the New Testament, sinasabi po nito na yung anak na pinanganak kung sa alipin, ito yung anak sa laman. Tawag nila ito yung anak sa laman. 創世記の16章4節を読みますけども、彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は身ごもったのを知って自分の女主人を見下げるようになった。 Sabi rito sa Genesis 16:4, he slept with Hagar and she conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. サライはですね、これは一番神様の約束を実現させるのに一番いいアイデアだと思ったんですね。 So siguro para kay Hagay, yung bagay na ginawa sa kanya, isang napagandang idea. Saray. Si Saray. Sa naisip ni Saray na yung kanyang ginawa para kay, ang kanyang ginawa isang magandang bagay. そしてサライのアイデア通りに奴隷のハガルは妊娠したんです。 So, gaya ng inisip nilang gawin, ibig sabihin yung kanyang alipin ay nabuntis. そしたらサライの考えとは、計算とは違うことが起こっていきました。 But, based sa kanyang computation, sa kanyang inaasyo, ibang bagay ang aktual na nangyari. この自分の女奴隷だったハガイが自分をバカにするようになっていた。 Ang nangyayari, yung kanyang alipin, binaliktad siya ngayon na binalikan para siya ngayong binubuli. もうおそらくね、このハガイは妊娠できるような女性でしたから、多分ね、若かったと思いますね。 So probably, titignan natin si Hagay kasi siya ay nabuntis, marahil bata pa siyang babae. サライは、ね、75歳です。 Titignan natin dito si Sarah, 75 years old na during that time. そしてハガイはもう奴隷ではなくてアブラハムの妻として与えられたんです。 So ang nangyari dito kay Hagay, hindi na siya naging alipin. Siya inangat dahil ibinigay siyang bilang isang asawa ni Abraham. サライが、計算ミスだったのは、なんとこのハガイが自分のライバルになってしまった。 So ang hindi dito na-anticipate ni Sarai is
si Hagay magiging rival niya. ね、私の方が全然若い。 So marahil naisip ni Hagay, oh, mas bata ako kumpara dito kay Sarai. 私の方が全然綺麗。 So sabihin niya siguro, mas maganda ako kaysa sa kanya. あなたは一生、ね、子供なんか産めないでしょ。 So siguro, sasabihin niya rin kayo, oh, hindi ka pwedeng manganak habang buhay. 私はこれから何人も産めるかもしれない。 So siguro, ngayon, magkakaanak pa ako ng mas marami. もうあなたもうね、アブラハムの奥さん辞めたら、そうもうリタイアしたらって。 Sinasabi niya rin kay Sarai, oh, tumigil ka na kaya, kaya umalis ka na bilang asawa ni Abraham. ね、もうサライは75年間ずーっとね、たった一人の奥さんでした。 So si Sarai is kaisa-isang asawa for 75 years. しかし自分のアイデアで、ね、自分の女奴隷を妻としてあげたときに家庭の中に大問題が起こった。 But, based sa kanyang sariling idea, isang malaking problema ngayon ang nangyari sa kanyang buong pamilya. もうそれで、ね、サライはもうこのハガルを許せなくなりました。 So, for Sarai, of course, hindi na niya ngayon mapatawad si Sarai sa kanyang ginawa. 子供さえ生まれればいいと思ってたんですけど、 Naisip niya na pagka naipanganak yung kanyang gusto, o nanganak sa magiging maganda. それが子供が私たちの祝福になると思ってたんです So, けど、 iniisip nila that yung child na yun is magiging blessing para sa kanila. なんとそのことがアブラハムとの関係さえも壊してしまいました。 But, nang dahil nga sa batang yun, ang kanilang relationship with Abraham is nasira. 祝福どころか、ね、夫婦の間に呪いをもたらすことが Instead, na blessing ang mangyari sa kanilang mag-asawa, yung nangyari is yung curse ang nangyari sa kanila. ヨハネの6章の63節にはこう書いてます。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。 So sabi dito sa John 6:63, the spirit gives life, the flesh counts for nothing. たとえですね、私たち神様からビジョンや証明をもらっていて、ね、それを成し遂げたとしても、神様が私たちに問われるのは結果ではなくてプロセス。 Halimbawa, merong ipinangako sa atin ninyo sa Revelation o vision na pinakita. Tapos, nangyari yon sa sarili nating gawa. Hindi yung resulta ang pinaka-importante. Ang importante is yung process kung paano nangyari yung bagay na yun sa ating buhay. 神様が私たちにいつも問われるのは、ね、どんなことをしましたか、ね、どのくらいそれをしましたかっていうことではありません。 So, ang tinitignan lagi ng Diyos sa atin kapag kasi mayroong ipapagawa ay hindi yung bagay na ating nagawa na. Yung nagawa na, hindi po yung kanyang tinitignan. 神様は結果を求めているのではなくて、 Ang tinitignan niya ay not the result. どのような気持ちで、どのような動機でしましたか。 Ang tinitignan niya is kung paano natin ginawa at ano ang motive natin, yung motibo natin na habang ito'y ating ginagawa. そしてどのくらい忠実でしたか。 Then, paano ka naging faithful? Gaano ka naging faithful habang ito ay iyong ginagawa? 神様は私たちが何かを成したそのことよりも、ね、どのような心だったか、心に関心を持っています。 Ang ating Panginoon ay tinitingnan hindi yung bagay na ating nangagawa, but kung paano natin ito ginagawa at kung ano ang nasa ating puso habang ito ay ating ginagawa. アブラハムはですね、神様から、ね、星の数のほど、砂の数ほどの子供があなたに与えられるよっていう約束を信じていました。 So, si Abraham believes God, nung sinabi ni God sa kanya that your children or your sons ay kagaya ng magiging mga stars o kasindami ng mga buhangin sa dagat. しかしアブラハムは神様の方法ではなくて自分の方法でその約束を実現させようとした。 But gusto niya na mangyari yung bagay na hindi sa pamagitan ng iba't sarili niyang pamamaraan. クリスチャンも同じ間違いをよくします。 So, for the Christian, sa lahat ng Christian na laging nangyayari ang failure dahil sa mga bagay na ito. 神様からビジョンや証明をいただきます。 So, maraming Christian that they receive vision or revelation from God. ね、どこどこに行って教会を開拓しなさい。 So, sabi sa atin, pumunta kayo sa ganitong lugar at gawin niyo yung church, mag-plant kayo ng church. ね、こういうところに行って、ね、弟子訓練をしなさい。 So, go to that place, then mag-discipleship ka. ある人たちはね、ジャングルに行って宣教したり、ある人たちは大きい教会を建てるかもしれませんけど、 O meron din siguro na pupunta ng jungle para mag-plant ng church doon, or mayroon naman pupunta sa ibang mga lugar na kung saan ganun din, gagawa rin sila ng mga ng church. しかし神様から与えられたビジョンであっても、
神様の方法ではなくて自分の力と知恵でそれを行ってしまうということも可能なんです。 However, although we receive yung vision or revelation from God, is it also possible na yung vision or revelation na sarili natin o tayo mismo sarili natin ang laging gumagawa? 私たちのメンターでですね、私たちの恩師の先生で林田先生という方が大阪に住んでますけど、 So, meron akong, sabi na natin parang pastor, nag-mentor sa akin yung si Hashida Sensei na nasa Osaka ngayon. 私は何かいつも問題あると林田先生に電話をして相談します。 So, normally, pag ako may problema, tatawagan ko sa Hashida Sensei, tapos humingi ako sa kanya ng advice. この先生はですね、私たちオーストラリアで初めて会いました。 So, yung pastor na ito, nakita kami sa Australia. 一番最初ですね、このサーファーズパラダイスというところで日本人教会をやろうというビジョンが始まって、そして一人の若いですね、日本人の伝道者の男の人が、ね、そのビジョンを始めたんですね。 So, itong Surfers Paradise na ito, nagsimula sa pamamagitan ng isang missionary, sabi na natin isang pastor, na ang kanyang vision nakita niya para itayo itong sabi natin Surfers Paradise na ito. で、そのサーファーズパラダイスの教会はですね、じゃあ日本から牧師を招きましょうということで林田先生たち夫婦を招いたんですね。 So, nangyari, para nga ma-establish itong Surfers Paradise Church, nag-invite sila mula sa Japan ng isang pastor, kaya kasi Ayashida pastor, pati ang kanyang asawa, pinadala doon. そのような時にですね、ある時大問題が起こりました。 But during the time, nangyari po yung malaking problema. シングルの女性がですね、罪を犯してしまったん So, ですね。 yung isang babae doon is nagkaroon ng pagkakasala. しかし林田先生はその人をその罪のことを誰にも言わないで個人的にケアをしました。 But si Hashida Sensei, yung malaman niya yung pagkakasalang ginawa ng babae, is na ibigay sa iba, sinarili niya yon yung problema na yun, hindi niya yung pinahagi sa iba. しかしある時その若い、ね、日本人の伝道者の人がそのことを知ったんです。 But one day, nalaman ng isang bata din na missionary yung nangyari din sa babae yun. するとその若い伝道者はですね、ものすごい怒ってリーダー会の中でそのことを発表して林田先生のやり方が間違っていると言って批判しました。 So, ang nangyari ngayon during sa leaders meeting, itong batang missionary, sinabi niya yung sikreto na yon na dapat daw ay hindi gawin, umali ang pamamaraan na ginagawa niya Hashida Sensei. そして林田先生はですね、その若い伝道者の批判に対して何一つ答えなかったんですね。 So, dahil doon sa criticism na ginawa ng batang missionary, wala pa sinagot si Pastor Hashida. するとリーダー会の中でじゃあ多数決を取ろうということになって、林田先生の、パストラリングをですね、一時、停止するという多数決を取って、多数決で林田先生は一時一定期間パスターとして何もできなくなった。 So, during leaders meeting, nagkaroon ngayon ng pagpupulong doon na magkakaroon ng punishment. So, ibig sabihin, parurusahan yung ginawa ni Pastor Hashida. So, ang ginawa, temporarily, aalisin sila sa kanilang pwesto bilang pastor at hindi muna sila papasok sa ministry. そしてこの若い伝道師がですね、林田先生の代わりにメッセージをしてパストラリングをして、そして罪を犯した女性をいろいろと、カウンセリングしてなんとか罪を悔い改めさせようとした。 So, ang nangyari, yung batang missionary na yon na nagbibigay ng pagkakasala, siya ngayon ang ginawang pastor na siya nagsishare ng message. Ang nangyari, pati yung nagkasala din ng babae, siya rin yung nagbibigay ng counseling, tapos mag-repent siya hanggang sa magbago. しかし彼女はどんどん傷ついていって全然うまくいきません。 However, kabaliktaran, yung babae na nagkasala niyo, mas lalo siya nasugatan hanggang sa naging worse na sitwasyon. しかし林田先生はですね、この女性と毎日交わって毎日祈ってただ本当に神様の愛を伝えてた。 However, ginawa ni Pastor Hashida doon sa babaeng yun, araw-araw sila nag-care, sinishare nila, pinag-pray nila, hanggang sa naging magkalapit sila. なぜそういう方法を取ったかというと、 Bakit ganun ang way o method na ginawa ni Pastor Hashida? この罪を犯した女性はですね、実は牧師の家に生まれてきてました。 Yung babae na nagkasala kasi na siya ipinanganak sa, sabi na natin, pastor din o sa Christian family. クリスチャンファミリーというか牧師の家、 Sa pastor, ibig sabihin, お父さん牧師 yung tatay niya kasi is pastor, yung babae na nagkasala na yun. だけどこのお父さんが、女性と
他の女性と罪を犯して教会を捨て家族を捨てて出てっちゃったんです。 However, yung pastor din kasi ngayon, nagkaroon siya ng isang kasama din. So, ang nangyari, umalis siya sa church dahil nagkasala sila, naiwan ngayon yung babae niya sa kanyang kakanan. そして3人の姉妹が残されて、お母さんと3人の姉妹が残されました。 So, nung umalis yung asawang pastor, yung nanay at saka yung tatlong magkakapatid na babae ang naiwan na lang sa kanyang tahanan. お母さんももう教会には行くのをやめました。 So, dahil nahihiya na yung asawa, so hindi na sila ngayon pumupunta ng church. そしてティーンエイジャーだった娘3人を夜のバーに連れてって働かせて、そのお金でお母さんは自分を養わせた。 So, ang ginawa ng nanay niya, since meron sa tatlong anak, yung tatlong niyang anak na yung pinagtrabaho niya sa club, dahil dun sa yung sahod na kinikita niya sa club, dun ngayon sila nabubuhay. そのようにすっごく傷ついて生きてきたので、彼女にとって罪を指摘されたとしても全然救いにはならなかった。 So, since ganun ang naramdaman ng batang yon sa kanyang pamumuhay, kahit sabihin, ano pang pangaral ang sabihin mo sa kanya, hindi mo siya makukuha lang sa isang pangaral. 若い伝道師は何とか罪を認めさせようと思って、その罪のことを一生懸命指摘したけど、悔い改めないので若い伝道師はよく怒ってました。 So, ang nangyari, yung batang missionary na naging pastor, ang gusto niyang gawin is talagang laging pagsisihin niya sa kanyang kasalanan yung batang babae na nagkasala, pero in effect, hindi po yun nangyari. Naging mas lalo pang naging worse ang sitwasyon. だけど林田先生は神様の代わりにですね、彼女を愛すること、彼女を受け入れることを、それだけを伝えていた。 But yung ginawa ng mag-asawa ni Mr. Pastor Sila at sa kanyang asawa, inihayag niya doon sa babae yung pagkikip, paano sila minamahal ng Diyos, ganun din po yung pagmamahal ng kanyang pinapakita. 彼女はついに、それまでは神様をずっと恨んでいましたけれども、神様の愛を知って、そしてもう一度、若い時にね、小さな時洗礼を受けてましたけど、もう一度そこで洗礼を受けました。 So, for long period of time, andun yung hurt sa kanyang puso. Pero, nung time na lagi siyang pinagsasabihin nila Pastor Rashida, nagbago siya at ulit siya ngayon na napapustuhan. この伝道師と林田先生も、ね、その後日本に帰ってきて、それぞれ教会を開拓しました。 So, from Australia, bumalik ngayon yung batang missionary at saka si Pastor Rashida at ang asawa niya. Bumalik po sila ng Japan para mag-plant ng church. この若い伝道師は東京で教会を開拓して、ものすごい教会が大きくなって有名になったんです、ね。 So, yung batang missionary, pagbalik niya sa Tokyo, nag-build siya ng church, which is, yung church ay naging successful at ito'y lumaki. Naging famous ito sa Japan. 特に教会でクリスチャンスクールですね、教会のチャーチスクールをやって、それが成功して有名になったかもしれない。 So, kasi hindi lang ito naging church, but ito'y parang naging Christian school. Kaya naging famous ito sa buong Japan. 私の1個下だったんですけど、若いんですね、まだ。 So, mas bata siya, siguro isang taon sa akin. しかしですね、つい最近、彼は大問題を起こしました。 However, recently, there's a big problem na nangyayari doon sa church na yun. 女性問題を起こし、そしてそのチャーチスクールもですね、子供たち、ちょっとニュースになるようなね、ちょっとマインドコントロールされてるっていうようなニュースが大きく日本中に報道されたんです。 So, ang nangyayari ngayon, siya ay nagkaroon ng parang relasyon sa isang babae at saka yung mind control sa mga kabataan doon, which ito'y naging isang malaking news sa buong Japan. そして彼はもう誰も知りません。どこに行ったか誰も知りません。 So, ngayon po, yung pastor na inuwawala. So, wala nakakaalam po nasa na siya ngayon. で、林田先生はですね、いまだに大阪で、小さな教会をやっています。 So now, sila Pastor Rashida at sa kanyang asawa, nag-church din, nag-plant din ng church sa Osaka, pero maliit lang na church. 僕は時々ですね、PJC を見て人がいないと、本当に人が少ないと思って落ち込むことがあるんですけど。 So minsan, gano'n din lang kita pag pupunta ako doon, yung member kasi sa kakaunti, parang tayo din. Ganito lang din yung number ng mga attendees. だけど林田先生の教会に行くと大体同じぐらいです。 So the same day, kaya pag pupunta ako, same din po yung mga member. Kaya ang nararamdaman niya, nararamdaman ko, halos parehas lang. だけど先生は全然ね、人数とかでね、がっかりしたりして落ち込んだりしないですね。 But for Pastor Rashida, hindi po siya nag-discourage dahil lang doon sa kakaunting number ng mga members sa church. 彼はですね、私に、ね、教会を開拓する、パストラリングのね、方法っていうのは私は一つの方法を持ってない。 So, para sa kanya, sinasabi niya na yung pagpapastoring, kung sabihin na natin pamamahala ng isang church is wala po akong sarili kong idea.
しかし私がやってきたのは神様が与えられた魂一人一人をただ愛するだけ、それをやってきただけだ、そう言ってました。 However, sinabi niya, isang paraan lang ang ginagawa ko. Kung anong sabihin sa akin ng Diyos, na kung anong kalooban niya sa akin, yun lang po yung aking ginagawa. わかりますか皆さん。でどれだけ、ね、大きな教会を作ったり開拓したり、ね、宣教をしたり、ね、弟子訓練をして成功したとしても、もし肉の力でやったとしたら、ね、肉の結果を生み出すんですね。 Nakuhaan po niyo yung point. Dahil kahit anong pang gawin mo, build mo ng church, sabi mo maging successful na yung simbahan na yun, kung gawin mo man yung lahat bagay, napakaganda. Pero kung ito'y gawa lang sa sarili mo, sabihin natin sarili mo yung laman, sarili natin kalooban, in effect po yung kahuli-hulihang sandali, hindi po magiging maganda. どれだけ私たちがこの持っていたビジョンを成し遂げた、私たちの目標を成し遂げた、そう思っていたとしても、肉の力でそれを成し遂げたんだとしたら、それは神様の方法ではありません。 Kahit sabihin pa natin, nakita ko yung resulta na aking ginawa. Ito yung ginawa ko. Kung ang ginawa mo yun ay ginawa mo lang sa sarili mo, o sabihin natin sa sarili mong kakayahan o sa laman, ito po'y walang kapuluan sa harapan ng Diyos. 肉で成し遂げたことっていうのは神様の御心を成し遂げることができないんです。 Dahil yung mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng ating flesh o yung will ng kalooban natin sarili, hindi po natin kaya itong gamitin para sundin ang kalooban ng Diyos. かえって肉はですね、御霊を殺し、私たちの信仰を殺していきます。 Why? Because yung flesh is pinapatay po yung will ng Spirit. 肉は、もしくはこの世はですね、結果を求めますけれども、神様は、ね、私たちの生き方を求められる。 Because normally po, yung world, hindi natin mundo natin, tinitignan nila is yung resulta, kung anong nagawa natin. But si God, ang tinitignan niya sa atin o yung kanyang gusto gawin ay proseso ng ating ginagawa. ガラティアの6章の7節8節にこう書いてます。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取る。 Sabi dito sa Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. Man reaps what he sows. The man who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. 肉で巻いても、御霊で巻いても、ね、実りがあります。実を結びます。 Sabihin na natin, pag tayo nagtanim sa pamagitan ng laman, pag nagtanim sa pamagitan ng Espiritu, lagi po yung meron tayong aaninin. 肉で巻いても大きな収穫を刈り取ることができる。 Dahil meron din po pagkakataon na ginamit natin ang ating sariling laman sa pagpupula, meron din pong great harvest tayong makukuha. しかし、肉で巻いたものは神様の御心を成し遂げることがない。 However, yung mga bagay na ginawa natin, at ito'y malaking bagay pa sa mamagitan natin laman, hindi po natin ito pwede pa ipagmalaki para sundin yung mismo kalooban ng Diyos. このハガルは、ね、男の子を産みました。彼の名はイシュマエルという名前です。 So alam natin na si Hagar ay nanganak at ang kanyang anak ay pinangalanan Ismael. このイシュマエルという意味はですね、神が惹かれるという意味。 Yung ibig sabihin po, ang kahulugan ng Ismael, ibig sabihin is dininig ng Diyos ang aking. 創世記の16章の11節、12節にこのように書いてある。 Ito yung nasusulat. これはですね、サライがついにもうハガルが我慢ならなくて、家から追い出して、ハガルがもう追い出されて荒野で逃げている時に、見つかいが彼女のところに会いに来たんですね。 Ito yung sa talatang ito, makita natin, ito yung punto na galit na si Sarai kay Hagar. So pinalayas na ngayon si Hagay, at si Hagay sa kanyang paglalakbay, nakita siya ng angel dun sa wilderness. さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもっている。男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住もう。どうぞ英語読んでください。The angel of the Lord also said to her, you are now with child, and you will have a son. You shall name him Ismael, for the Lord has heard your misery. He will be a wild donkey
he will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone, and everyone's hand against him, and he will live in hostility toward all his brothers. このように、ね、ハガイが苦しんで叫んだ時に神様がそれを聞いてくださって、その子をイシュマエルという名前にしなさい。私があなたの叫びを聞いたから。そのような意味でイシュマエルという名前が付けられました。 So ito yung sinasabi nilang kwento na nung si Hagay ay sumisigaw tumadala sa Panginoon, siya ay dininig. At yung pagdinig niya ay yung bata na kanyang pinanganak. Kaya nga, ang pinangalan nila ay si Ismael. Ibig sabihin, dininig ng Diyos ang kanyang sigaw. 神様は奴隷の女ハガル、しかも信仰によってではない、ね、そのような結果でさえも、ねこのハガルの叫び声に、ね、答えてください。聞いて答えてください。憐れみ深い神様。 So, kung titignan natin, ito yung parang senaryo na napakamabain ang Diyos dahil dininig din niya yung sigaw ng isang alipin na kung saan sumisigaw ng tulong at nangailangan. Dininig niya ito at binigay nga yung kanyang kahilingan na magkaroon ng isang anak na lalaki. しかしですね、創世記の16章のこの15節を見ると、イシュマエルという名前を付けたのはアブラハムですね。アブラムがイシュマエルと名付けたと書いてます。 However, dun po sa Genesis chapter 16, meron doong portion na lumabas kaunahon ang pangalan Ismael. Yung nagbigay ng pangalan Ismael ay si Abraham mismo. Abram mismo. アブラムはですね、思い違いをしました。 So, naisip yun ni Abram, 神が私の願いを聞かれた。そのように思ってイシュマエルと名前を付けた。 So, nung binigay niya yung pangalang Ismael, siya yon na ang kanyang dalangin na ipinarating sa Diyos ay dininig ng Diyos. Yun ang kanyang nasa isip. Kaya nga ang batang pinanganak ay pinangalanan niyang Ismael. しかし実際はそうではありません。奴隷のハガルが本当に悲惨な目にあったので、ハガルの叫びを聞かれたんです。 However, hindi po yun ang totoo. Dahil kung titignan natin, si Hagar na ina ng bata ang siyang sumisigaw at humingi ng tulong sa Diyos. Kaya dininig ng Diyos at ibinigay yung bata. Kaya nga pinanganak na pangalan ng anak niya ay Ismael. もし神様がアブラムの声を聞かれて、アブラムの願いを聞かれて与えられた子供だとしたら、この子は約束の子、祝福の子なはずです。 Dahil kung ang dalangin ni Abraham ang dininig ng Diyos, marahil, o titignan natin na yung anak na ipinanganak, ay ito na yung pinangako. Sabihin na natin, saan ng promise ni God. しかしこの子はどのような子ですか？聖書を読むと、彼は野生のロバのような人となり、その手は全ての人に逆らい、全ての人の手も彼に逆らい、彼は全ての兄弟に敵対しても決して約束をもたらす、ね、祝福をもたらす子供ではないということ。 However, yung batang ipinanganak ni si Ismael ay hindi po ito yung promise na son ni God. Bakit? Kasi nakalagay doon na yung anak ng Israel, na anak mo sa Ismael ay he will be like a wild donkey. Ibig sabihin, lahat ng kahirapan mararanasan ng batang. Wala yung blessing doon sa batang si Ismael. この肉によって生まれた子供は、ね、アブラムの家に祝福をもたらすどころか、家庭問題と、そしてあらゆる火種と、そしてやがて、ね、約束の子として生まれるイサクに対しても敵対するものとして生まれてきました。 Dahil yung batang ito ay pinanganak na hindi ito ang ipinangako ng Diyos. Dahil kung titignan natin, siya ay pinanganak na magiging karibal. Kaya mapapasa natin siya yung magiging hostility. Yung son ay pinanganak sa flesh, sa laman, ito si Ismael, ay hindi magiging kasama sa pagpapala o yung biyaya na aangkinin dapat ng tunay na magiging anak ni Abraham. この肉の結果によって、ね、肉の結果によって行ったことによって、実はですね、4000年間も今も肉の刈り取りが続いています。 So, the result of, sabihin natin yung flesh na ito, ay halos 4,000 years na hanggang ngayon, nangyayari pa rin po yung hostility, yung paglalaban-laban. 今もアラブ人たちの合言葉はですね、イスラエルをすべて地中海の海に追い落とし絶滅しよう。それがアラブ人のね、イシュマエルの子孫たちの合言葉。 Even until now, yung parang sabi na natin word ng mga Arabiano, which is yun ang mga Ismailites, na ang lahat ng anak ni Abraham ay kanilang aalisin at itatapon ito sa dagat. Ibig sabihin, tatanggalin nila sa lupang ito yung mga anak ni Abraham. じゃあ最後に、
神様の約束を得るために私たちにとって必要なものは何でしょう？ So, lastly, so for us, in order to receive yung ipinangako ng Diyos sa atin, ano ba dapat ang ating gawin? 先週ですね、皆さん覚えてるかお分かりないんですけども、ね、アブラハムは神を信じた、主を信じた、それが彼の義とみなされた、このことについてメッセージしました。 So last week yung message natin, di ba? Abraham believed and God counted it as a righteousness. Yun ang nasusulat. ね、この時彼の信仰は 100% 完成されていたわけではありません。 But I think during that time is yung kanyang faith na ipinakita sa Diyos ay hindi po perfect. It is not 100% faith. まだ未熟で、ね、ベイビーフェイス、ね、赤ちゃんの信仰です。 So siguro hindi pa ito mature na faith. It's just a baby faith lang. だけど神様を信じた。それだけで神様は嬉しかったんですね。 But yung point din is he believed in God. Kaya enough na satisfied na si God para ibigay kung ano ang ね、 para sa アブラ kanya. ムよく信じてくれた、ね、たとえ未熟で問題いっぱい持っててもあなたを義とみなす、正しいとみなす、それが神様の心です。 So, ito yung kalooban ng Diyos. Siguro nung sinabi niya o nakita niya kay Abraham, oh, sa wakas, Abraham, kahit na hindi mature yung faith mo, at least dumating ka sa punto na talagang yan ang genuine na pananampalataya. 皆さん、愛というのはですね、愛と信じることです。 Yung love, ibig sabihin yung pag-ibig, yun po yung kahulugan din ng pananampalataya. 結婚前にですね、男性がね、プロポーズしますね。あなたをね、必ず幸せにするよ。 Why? Bibigyan kayo ng halimbawa. Bago ikasal yung mag-asawa, pag nag-propose yung lalaki, sinasabi, oh, maliligayahin kita. すると女性の方はね、あなたを信じるわ。 So, ang sagot naman ng babae, is, oh, sige, I believe in you. もし信じられなかったら結婚しないですよね。 Of course, yung babae, kung hindi siya naniniwala, doon sa sinasabi ng lalaki, walang kasalang mangyayari, di po ba? お前は絶対ね、幸せにするよ。信じられないけど、まあ、多分そうかな。で So, も pwede 結婚しない natin i-paraphrase na siguro sabihin ng lalaki, oh, paliligayahin kita. So, ikaw naman babae, sige, siguro, hindi ako masyadong naniniwala, pero sige na nga, tatanggapin ko na lang, ako'y maniniwala. だけど、ね、女性はあなたを信じるわって結婚しても、本当にこの人が私を幸せにしてくれるって本当に確信持って言えますか？ Pero, titignan natin na, kahit sabihin ni lalaki na paliligayahin kita, ikaw mismo na babae na tumanggap ng pangako yun, meron ka bang confidence, sabihin assurance na talagang paliligayahin ka nga niya, kagaya ng kanyang itinangako あ sa なた iyo. を信じるわ。 So, of course, bilang ikaw, dahil tinanggap mo yung kanyang sinabi, I believe. So, naniniwala ako sa 彼 sinasabi. 女は何を信じたんでしょ So, ang tanong is, ano ba yung pinaniwalaan ng babae doon sa itinangako ng lalaki? う？あなたが絶対リッチになると信じてる、ね、絶対貧乏にならないと信じてる、絶対に病気しないと信じてる、そういうことじゃないですよね。 Hindi ito ibig sabihin na, oh, ikaw ay hindi maghihirap. Bagkus, pagyayamanin kita. Hindi ka magkakasakit. Walang mangyayari sa'yo pagkakasama mo ito. 長い人生の中で、ね、問題が起こるかもしれない。それは誰でもそう考えます。 So, kahit sinong tao, may isip nila na sa habang panahon na yung pagsasama, may mangyayaring mga bagay-bagay na mahihirap sa iyong buhay. もしかして今は健康そうに見えててもこの人病気になるかもしれない。 Dahil kahit sabihin ng lalaki na hindi ka magkakasakit, makikita natin na healthy ang katawan natin. Darating ang punto na ikaw ay magkakasakit. 今はね、すぐ社長になるって言ってるかもしれないけど、ね、もしかしたらすぐ職を失うかもしれない。 So siguro, kahit sabihin ng kanyang kasama, oh, ikaw ay magiging presidente. Pero meron din po possibility na mawawalan siya ng trabaho bago pa siya makarating, bago niya makamit yung sinasabing pag-ibig. だけど結婚前にこの女性は一体何を、あなたを信じるわっていう時何を信じてるの？ But balikan natin yung mag-asawa. Nung nag-propose ang lalaki sa kanya, ano ba ang pinaniwalaan ng babae sa sinabi ng lalaki? 貧乏になったり病気をしたり問題が起こることもあるかもしれないけれども、あなたが私を幸せにしてくれる、ね、その決意、あなたが私を本当に幸せにしたいと思っている、その願いが一生変わらないと信じる、そう思って結婚するんですね。 So ang nangyayari doon, marami yung naisip ng babae, kahit sabihin na lalaki, sige, hindi ka maghihirap, paliligayahin kita.
yung pagsasabi ng paliligayahin mo, marahil 100% hindi magagampanan ng lalaki. Pero yung pag-ibig niya na laging ipinapahayag sa'yo, yun ang magbibigay sa'yo na isang punto na panghawakan mo yung kanyang ipinangako na mangyayari man ang mga bagay, mahirap man o maging mabuti, alam mo na mangyayari pa rin yung kanyang sinasabi. ね、お母さんたちそうやって信じて結婚したんです So, よ siguro yung mga nanay, yung mga asawa, ganun ba yung paniniwala nung tinanggap nyo ang proposal o nung pakasalan nyo yung inyong mga asawa? だけど問題はですね However, the problem is, 結婚した後 after nung pagkasal na, 私の夫が私を幸せにしてくれるって信じてる人は少ないっていうことです meron pong mga asawa na nababaliktad. Kahit sabihin ng lalaki, o paliligayahin kita, pagkatapos na ikasal na sila, bibihira na po yung asawa na naniniwala pa sa sinabi ng kanilang この asawa. 人が私をね、幸せにしてくれるね、アーメンって言える人ね、女性はあんまりいません So hanggang ngayon ba masasabi niyo ba na, naalala niyo ba na noon silang paliligayahin kita ngayon, kasal na kayo, masasabi mo bang amen? Na yung pinangako niya sa'yo, ginagawa pa rin niya ngayon? なぜこうなっちゃうんでしょう Bakit nangyayari yung ganito mga bagay? 第一コリントのね、皆さん有名な13章、愛の章と呼ばれてますけれども、ここには15の、ね、愛の姿が書かれてる。 Kasi ang kasagutan yung mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 13, yung meaning ng love, meron po doon 15. Sabihin na natin, ibig sabihin kung ano yung pag-ibig. 僕は結婚式でここの箇所よく読みますね。愛は寛容であり、愛は親切です。愛は人を妬まず、ね、愛は自分の利益を求めるところです、ね。 So pag ako'y nagkakasal, lagi ko binabasa to. Ibig sabihin, love is kind, lahat ng meaning ng love, binabasa ko yun sa mag-asawa na aking kakasal. それを一言で言うならば、 Kung ilalagay natin sa isang salita, yung lahat ng kahulugan na yun, 愛は忍耐だっていう。 yung love is patient. 愛は我慢する。 Ibig sabihin, ang pag-ibig ay pagtitiis. 誰でもですね、恋に落ちる。人を愛するのは簡単なんですよ。 Dahil napakadaling, sabihin natin to fall in love with somebody, napakadali po yun. だけど、愛し続けることが難しい。 But to continue, yung love na sinasabi mo yun ay napakahirap gawin. 誰でも結婚前にその人の愛を信じるのは簡単です。 Anybody can be very easy na pag sinabi niya ko, ano sabihin ng lalaki, paniniwalaan ng babae yun. だけど結婚した後も、ね、その人を信じ続ける、その人の愛を信じ続けることはとても難しい。 But, yung love na pinangako niya nung mag-propose, after nilang ikasal, kung paano niyo mamimintay yung love na yun, ay hindi na po yung magagarantiyahan ng lalaki. 結婚した後も愛し続けるためには何が必要なんでしょう。 So, after na sila ikasal, ano ba yung napakahalagang bagay na dapat gawin ng lalaki para ma-maintain niya yung pinangako niya? 結婚した後もあなたを信じるわと言い続けるには何が必要なんでしょう。 So, sa babae din ganun, ano ang dapat niyang gawin para masabi niya, okay, I believe in you, kahit na sila ay ikinasal na. たった一つだけ。 Isa lang po yung kailangan natin gawin. 我慢すること。 Yun po yung pagtitiis. あなたを、ね、いろんな問題だらけだけど、もう我慢して信じます。 So kahit na ikaw, marami kang sablay na ginawa sa aking buhay, marami kang pagkukulan, pero ako'y magtitiis. ね、お腹も出てきてるし、ね、食べ方も汚いし、ね、だけど私は愛し続けます。我慢 Kahit が必要 sabihin なんです siguro よ natin na yung tiyan mo ay malaki na, pagka kumain ka ngayon ay hindi na maganda, pero dahil sa mahal kita, ako'y magtitiis. Dahil ako'y magtitiis, patuloy pa rin kitang ね、 mamahal. 若い時は香水つけて、ね、かっこいい髪型で今はもうね、なんか匂いも臭くて髪も薄くなってきたけど、だけど愛します。僕我慢しかないですね、皆さん。 So, pero kahit sa noon, bata pa, nanliligaw pa rin ang asawa mo, laging may papango, laging maayos ang buhok. Pero may mag-asawa na kayo, hindi na niya nagagawa yun. Pero ikaw na asawa, ito pa rin yung pagtitiis. Kaya yung pag-ibig mo sa kanya na nanatili dahil ikaw ay magtitiis. お互いを我慢できる風が長く続くんですね。 Yung point dun is kung kayo bilang mag-asawa, kung kaya ninyo pagtiisan ang bawat isa't isa, mahaba na panahon ay yung pagsasamahan. そしてやがて愛が本物になっていく。 Then, by doing that, dun po manganganak yung real, o sabihin na natin true love. 結婚前よりも深く深く愛が育っていく。 Yung love na inihayag ng lalaki o ng babae bago sila magpakasal, mas magiging matindi ang magiging pag-ibig ninyo after na kayo ay kasal.
当然ですね、結婚前より、ね、全然かっこよくなくなってるのも愛せる。これはもう本当の愛ですよね。 So of course, natural yun. Siguro, yung asawa mo noon, hindi masyadong gwapo. Pero ngayon, since nagtitiis kayo at yung pagmamahalan na na-build up niya, mas lalo siya nagiging gwapo at nagiging maganda yung asawa. 年取っても愛し続ける。これはもう本当の愛でないとできないです。 Kasi kahit na kayo'y matanda, sabihin niyo mahal kayo, nagmamahalan kayong dalawa, kung walang pagtitiis na namamagitan sa inyong dalawa, hindi niyo po mapapatuloy, mapipreserva yung inyong pagsasama. アブラハムは神様を信じて神様を愛しました。 Si Abraham ganun din po. He believed in God and minahal po niya talaga ang Diyos. しかし、ね、神様を一生愛し続ける、一生信じ続ける、これが彼にとっての一番の試練でした。 However, yung pinakamatinding test o trial na ginawa kay Abraham ay yung kung paano niya ngayon mapipreserve yung kanyang pananampalataya at pag-ibig na inihahayag sa Diyos. アブラハムは神を信じて、それが彼の義と認められましたけど、 So, sa una, sabi ng Panginoon, okay, credit ka bilang righteous dahil sumampalataya ka sa akin. 彼の降臨、彼の証明はですね、神を信じた。だけど、一生信じ続けることが彼の人生の最大の証明、降臨。 The calling of Abraham is to believe God. But yung pinaka-great na calling sa kanya is hindi lang po yung maniniwala siya, but yun po araw-araw na kanyang paniniwala sa habang panahon na kanyang kinubuhay sa buhay. 彼はどのように偉大な信仰者、信仰の父となっていったでしょう。 So, alam natin kung gaano siya naging great faith, sabihin natin pananampalataya. 彼の信仰を完成に導いたのは忍耐です。 Ang nag-guide o nag-sustain sa kanyang pananampalataya, yun po yung patience, yung pagtitiis. 彼の人生を見るならば、彼は忍耐を常に学ばされて、ついに約束の子を得ました。 Dahil alam natin na bago siya nakarating doon sa pangakong lugar, alam natin marami siyang pinagdaanan at yung kanyang pagtitiis, ang kanyang nagamit para lahat ng ito ay kanyang mapagtagumpayan. 神様の声を聞いてからイサクをもらうまで10年どころではない、25年です。75歳に約束を聞いて、100歳の時にようやくね、約束を得ました。 Dahil kung titignan natin, napakahabang panahon na mula na marinig niya yung pinangako sa kanya ng Diyos na magkakaroon niya ng anak. 75 years old nung siya naging 100 taon, saka lang binigay sa kanya yung kanyang anak. So ilang taon yan? Mahigit 20 taon. 彼は神様を信じて義と認められましたけれども、彼の信仰が本物に育っていくために必要だったのは忍耐です。 So, tinawag siya bilang dakilang mananampalataya at hindi lang ito nakatuwiran sa kanya ng Diyos. Pero bago siya nangyari o yung pangako nagbigay sa kanya, kinailangan niya duman sa proseso at kinailangan niya yung pagtitiis. ヘブル書の10章の36節にはこう書いています。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。 So sabi dito sa Hebrews 10:36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. 結婚生活の中で、ね、一番難しいのは忍耐です。 Sa buhay ng mag-asawa, napakahirap na bagay na gawin ay yung pagtitiis. すぐ文句を言ってしまうね。すぐ怒ってしまう。 Bakit? Kasi natural na sa mag-asawa yung laging nagko-complain. Agad-agad merong complain. もうね、5年、10年一緒に住んでたら相手の悪いところが我慢できなくなるんですよ。もうね。 Kasi kung titignan natin siguro 5 years to 10 years, yung worst, sabihin natin yung bad character ng iyong asawa, lalabas at kung yun ang yung titignan, sigurado hindi magiging maganda ang pagsasama. だけど私たちが本当の愛を手に入れるためには、本当の愛を育てるのは忍耐。 However, for us to build or to nurture yung ating pag-ibig, kailangan natin yung pagtitiis. もし私たちが神様を今愛したのだとしたら、忍耐を持って愛し続けましょう。 So, although we said, sabihin natin, okay, minamahal natin ang Diyos. So, for us, para mabuild natin yung pagmamahal sa Diyos, kailangan po natin sa pang-araw-araw nating buhay yung pagtitiis. 神様を信じたのだとしたら、忍耐を持って信じ続けましょう。 If we believe in God, of course, we need to have that patience, sabihin natin pagtitiis, for us, para ma-build natin yung love natin o yung faith natin kay God. 忍耐が私たちの信仰を完全に導く。 Yung patience natin, yun po yung mag-perfect o
magagawang magiging perfect sa ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. はい、じゃあお祈りしましょう。 Okay, let us どうぞ pray. お立ちください。じゃあ一緒に心を合わせてお祈りしましょう。 Okay, kayo po'y manalangin. ハレルヤ愛する主よ、 Minamahal namin Diyos. 私たちはあなたに出会い、あなたを信じました。 Nung tayo ay nagkita, Panginoon, yung encounter natin, tunay nga po kami sumampalataya sa inyo. しかしクリスチャンになった後でもたくさんの問題が起こってどうしていいかわからないようなことがよく起こります。 However, Lord, mula nung kayo maging Kristyano, napakaraming bagay ang nangyari sa aming buhay. Di na namin alam kung paano ang aming gagawin. 私たちは以前予言をいただき、約束をいただき、ビジョンをいただきました。 So before, Lord, we receive yung prophecy buhat sa inyo. Nakareceive din kami ng mga revelation at ng mga bagay na buhat sa inyo. しかしそれらの全てが成就し実現したわけではありません。 But Lord, ito yung hindi pa nangyayari. Hindi pa namin nakikita na nangyayari ito sa aming buhay. 自分の中でもう諦めてしまっていることもいくつかあります。 Meron ding mga bagay na halos, Lord, ginigip up na namin sa aming buhay. しかし約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。 But Lord, for us, para matanggap namin yung itinangak, kailangan po namin yung patience. 神を信じたけれども信じ続けるために私たちに必要なのは忍耐です。 Lord, we believe in God, but still, what we need to have is yung, sabi niya, perseverance o yung patience. 主よ、私たちはまだ信仰の旅の途中にいます。 Lord, na rin po kami sa aming paglalakbay kung saan ang progreso sa amin ng pagtitiis ay nangyayari. 神を信じて始まったこの信仰の人生を最後までゴールまで私たちを導いてください。 Lord, tulungan niyo po kami na marating namin yung goal habang tumatakbo kami sa aming buhay. Gamit po, Lord, yung pagtitiis, yung pagsisikap. 神を信じたならば神を信じきって生きることができます。 Tulungan niyo kami, Diyos, na ang aming pananampalataya, gaya namin pinayag sa inyo, ito'y amin yung kapatid na gawin. 忍耐を持ってこの信仰のレースをゴールまで走り続けることができるように導いてください。 Lord, lead us or guide us, Lord God, until we receive, we reach, Lord God, yung pinakagol na inihayag sa amin habang aming pagtitiis ng perseverance ay yung pinakalagay sa amin. 弱い私たちに本当にあなたの力とあなたの恵みを注いでくださいます。 Lord, gusto ko sa amin na yung biyaya ay yung pagpapala sa amin. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 Kasi kung ang samang dalay ng Diyos sa inyo sa pangalan ng Jesus Cristo. アーメン。 Amen. じゃあ一緒にガッドブレスを歌いましょう。God bless you 神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますようにあなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ喜びあふれるように私は祈ります。God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. God be with you 神の見守りがいつでもあなたの上に注がれますようにあなたがどこにいるとしても何をするとしてもいつでも神様が共におられます
私は祈ります。God be with you, God be with you, God be with you, God be with you. God bless you. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. 愛する天のお父様、あなたの恵み、あなたの慈しみがいつも私たちと共にありますように。 Pinamahal naming Diyos sa langit, nawa ang inyong kagandahan, ang inyong biyaya ay mapasa amin lagi sa araw. 私たちがどこにいても何をしていたとしてもあなたが共におられますよ。 Whatever we do, wherever we go, Lord God, Lord, let your presence, let it be us. 私たちの家族を、私たちの家庭を祝福してください。 So we pray that you will bless also all our family that will guide our. 私たちの手の技、仕事、勉強、それぞれの学校を祝福してください。 Pagpalain niyo rin o Diyos ang aming mga trabaho, maging ang aming pag-aaral sa eskwelahan. 私たちがそれぞれ置かれた場所においてあなたの御心を全うしていくことができます。 Tulungan niyo kami, Diyos, na nawa ang magiging goal namin, maging kung saan man kami pumaroon, yun ang aming laging gagawin. イエス・キリストの皆によって祝福したの Kung です。 aming samantalahin o Diyos sa pangalan ni Jesus Cristo. アーメン。 Amen. それではお待ちをかけてください。アーメン。